Nakaluhod ang dalaga at nagkukuskos ng sahig habang patuloy ang pagdindayog ng kanyang balakang sa saliw ng musika. Sa kanyang likod ay may lalaking nakatingin sa kanya na natulala at hindi napigilang mapalunok sa kanyang nakikita. Pagkatapos ay binuhat niya ang babae mula sa sahig at dinala sa kanyang kwarto. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Jolene na ipinalabas noong 2008. Si Jolene ay lumaki sa isang foster home upang makatakas sa pangaharas at pang-aabuso ng kanyang foster father. Pinakasalan niya ang 20 taong gulang na si Mickey sa edad na 15. Kahit alam niyang may pagkasinto-sinto si Mickey, ay umaasa siyang mabibigyan siya nito ng kumpletong pamilya. Ngunit isip bata pa talaga ito. Pinangakuan lamang siya ni Mickey dahil wala naman itong trabaho, kaya silang dalawa ay pansamantala munang maglalagi sa bahay ng tiyuhin nito. Magkaiba ang pakikitungo ng tiyuhin ni Mickey na si Phil at ang asawa nitong si Tita Kay kay Jolene. Hindi lamang siya nagsalita na may panghamak ang ginang, palagi din niyang pinupuna ang mga nagawa ni Jolene sa gawaing bahay. Tungkol naman sa tiyuhin nitong si Phil, ay hinalikan at niyakap nito si Jolene sa kanilang unang pagkikita. Nang gabing iyon, habang magkatabi ang mag-asawa sa kama na walang mga saplot, pumasok si Phil upang batiin ang kaarawan ng dalagita. Sinamantala nito ang pagkakataong magpakitang gilas sa harap ni Jolene. Nang tanghaling iyon ay mag-isang naglilinis ang dalagita. Dumating si Phil at nasaksihan ang nakakalibog na eksena sa kanyang harapan at hindi mapigilang pagpantasyahan ang sariwang katawan ni Jolene, kaya tuluyan na siyang umibabaw dito. Dahil si Phil ay mas matured at gwapo kaysa sa kanyang asawa, ang dalagita at ignoranteng si Jolene ay hindi mapigilan ang temptasyon. Nagsimula nilang ilihim ang kanilang bawal na relasyon. Ngunit sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag, kaya nang maagang nakauwi si Tita Kay ay nahuli niya sila sa akto. Galit na galit niyang hinila ang buhok ni Jolene at pinalayas niya ito sa kanyang bahay. Habang umiiyak si Jolene sa isang sulok at hindi alam ang gagawin, ay lumabas ang asawa nitong si Mickey na hindi matanggap ang kanyang pagtataksil. Saka ito nagmaneho patungo sa isang tulay kung saan titil nito ang sariling buhay. Nalaman ni Jolene ang pagkawala ni Mickey, kaya sobra-sobra ang kanyang pagdadalamhati. Dinala siya sa isang maliit na hotel para sa agarang gamutan sa kaisipan bilang isang menor de edad. Nang panahong iyon ay nakasuhan si Tito Phil ng panggasa at nasentensyahang makulong ng 18 buwan. Dahil sa pagtataksil sa kanyang unang asawa at hindi direktang dahilan upang tumalon ito sa tulay, ay nakulong si Jolene sa isang mental institution kung saan nakilala nito ang kanyang pangatlong lover na si Cindy na isang psychiatric nurse. Naging malapit sila sa isa't isa at makikita ang pagmamahal sa mga mata ni Cindy para kay Jolene. Hinaplos pa nito ang buhok ng dalagita at hinalikan sa kanyang noo. Hindi naman tumanggi si Jolene dahil para sa kanya ay walang masama kung mahalin din siya ng kanyang kapwa babae. Pinalabas ni Cindy si Jolene sa mental hospital at itinago siya sa kanyang apartment. Gamit ang pera mula sa pagbenta ng kanyang mga paintings, umalis si Jolene at sumakay ng bus pakanluran palabas ng South Carolina. Si Jolene ay nakiangkas tungo sa kanluran at sinuportahan ang sarili sa pamamagitan ng prostitusyon. Nakarating si Jolene sa Arizona at nagtrabaho siya bilang isang waitress sa isang kainan. Doon nakilala niya si Coco Ledger, isang aspiring musician at tattoo artist. Pagkatapos ng 2 linggong pakikipag-date, lumipat si Jolene kay Coco at kinumbisi niya itong magpakasal.
Matapos ng kanilang kasal, natuklasan ni Jolene na parang may kakaiba kay Coco kaya palihim niya itong sinundan. Aksidente niyang nalaman na ang kanyang napangasawa ay isang drug dealer. Isang gabi, pumasok ang isang babae sa shop at nagpahayag na siya ang asawa ni Coco na si Marin at ipinakilala ang kanilang anak na si Coco Jr. Bumalik si Coco at hinarap ang dalawang babae bago siya lumabas kasama si Marin at ang sanggol. Galit na galit siya kay Coco kaya sinira ni Jolene ang shop at itinapon ng cocaine sa isang mesa. Ninakaw niya ang pera na pinagbentahan niya ng droga at itinapon ang kanyang singsing sa gitna ng cocaine bago tumawag sa 911 at tumakas sa eksena. Nakarating si Jolene sa Las Vegas kalaunan at nagtrabaho bilang isang pole dancer nang makilala niya si Sal Fontaine, isang gangster. Nagkagusto ito sa kanya at pinahinto na siya sa pagsasayaw at lumipat sa kanyang high-rise condo. Nasisiyahan si Jolene sa isang marangyang buhay kasama si Sal. Pumunta sa mga magagarang hapunan at tuklasin ang kanyang talento bilang isang artist. Isang gabi, hiniling ni Sal na magbihis si Jolene at bumaba upang hintayin siya. Nakatulog siya sa restaurant at tahimik na bumalik sa condo upang makitang patay na si Sal at hinahanap siya ng mga mandurumog. Nakatakas si Jolene at nauwi sa pakikiangkas sa isang truck patungong Tulsa. Sa Tulsa, nakahanap ng trabaho si Jolene bilang receptionist at serbidora. Nakilala niya si Brad Benton, ang anak ng isang mayamang pamilya. Siya ay masugid na sinuyo nito, nagpapadala ng mga bulaklak sa kanyang pinagtatrabahuan at iniimbitahan siya sa pakikipag-date. Sa panlabas na itsura ng lalaki ay mukhang relihiyoso, ngunit kasuklam-suklam na mayabang. Siya ay bastos, manipulator, narcissistic at demanding sa lahat. Pinipilit ni Brad si Jolene na mabilis na magpakasal. Sa gabi ng kanilang honeymoon, nang matuklasan ni Brad ang isang tattoo ng isang puso na may apoy sa kanyang likuran, nag-trigger ito sa kanya at hasa niya ito. Nang mabuntis si Jolene, tinanong siya ni Brad kung gaano karaming lalaki ang kanyang nakatali. Kapag tumanggi siyang sumunod, sinasampal siya nito sa mukha. Matapos maipanganak ang sanggol, siniyasat ng mga magulang ni Brad ang nakaraan ni Jolene at ipinaalam ito sa kanya. Pagkatapos ay brutal siyang inatake nito na permanenteng nasira ang kanyang vocal cord. Sinubukan niyang umalis at kunin si Brad Jr. ngunit tumanggi ang isang abogado dahil sa kanyang nakaraan. Habang nananatili siya sa isang shelter para sa inabusong kababaihan, dumating ang mga pulis at inaresto si Jolene para sa pagkidnap at si Brad ay nabigyan ng annulment. Si Jolene ay nahatulan ng kidnapping at pinahihintulutan lamang na bisitahin ng anak. Sa wakas, nagpunta si Jolene sa Los Angeles at nagtrabaho bilang isang comic illustrator para sa isang kumpanya ng graphic novel kung saan isinasama niya ang mga kaganapan mula sa kanyang buhay sa kanyang trabaho. Sa kanyang huling pagsasalaysay, ibinunyag niya na mayroon siya mga pangarap na maging isang artist. Naisip ni Jolene ang kanyang sarili na isang sikat na artist na bumalik sa Tulsa sakay ng isang limousine upang bisitahin ang kanyang anak at masayang naglakad sa kalsada ng Hollywood. Nagtungo siya sa tahanan ni Brad at nakuha niya ang kustodya ng kanilang anak. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya naniniwala sa mga matatamis na salita at umasa sa mga kalalakihan. Naway nagbigay ng aral ang kwento ni Jolene para sa ating mga kabataan. Marami pong salamat sa walang sawang panonood at pakikinig nyo sa akin mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.